Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay makakasama muna natin sa puntong ito ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil nagkaroon po ng isang kasunduan. Ang PhilHealth kasama po ang United Nations Population Fund na kilala rin po bilang UNFPA. Kaugnay po ito sa pagpapabuti po ng tinatawag po na maternal health o kalusugan ng ating mga ina, pagpaplano ng pamilya at ang access po sa serbisyong pangkalusugan para sa milyon-milyong Pilipina, no? At maging sa kanilang mga pamilya. At kaugnay po ito ay makakasama na po natin ang President and CEO ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali, Ma'am Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko nga po na meron po nga, nagkaroon pala ng kasunduan ng PhilHealth with UNFPA. Paano po ba ito nabuo, itong kasunduan na ito? Ano po ba ang layunin ng partnership na ito? So ang UNFPA or United Nations Population Fund ay matagal nang nandito sa Pilipinas. In fact, ang unang naging director ng UNFPA ay Pilipino, si Rafael Salas. Layunin ng UNFPA na tiyakin na bawat nagdadalang taong ina ay mabigyan ng pagkakataong mag-deliver o manganak ng matiwasay at saka ng maayos. Nilalayon din ng UNFPA yung mga paraan para matugunan yung ating mga family planning processes. At kasama na rin dito, syempre, yung mga problemang ating hinaharap ngayon, kagaya ng teenage pregnancy o yung mga adolescent pregnancy at yung spread ng HIV at saka yung mga iba pang mga related sa gender violence. So yun yung mga pinagtutuunang pansin natin na makipagtulungan with UNFPA na matulungan din na makapagbalangkas tayo ng mga benepisyo para matugunan itong mga problemang ito. At bago po natin mapag-usapan yung mga existing benefits na po, no, ng PhilHealth para sa ating mga nanay, no, at sa kababaihan po in general, gusto lamang po namin malaman kung ano po yung mahalagang papel na gagampanan po nitong partnership with UNFPA dun sa pagpapababa po ng tinatawag po na maternal mortality dito sa Pilipinas. So yung aming nilabas na mga bagong benepisyo para sa ating maternal package ay actually produkto na ng pakikipag-ugnayan natin with UNFPA. Bago pa man tayo nagpirmahan itong ating Memorandum of Understanding, ay nagkaroon na kami ng cooperation dito sa pag-develop ng ating maternity package. Dahil nga ang layunin natin, maalagaan ang ating mag-ina, hindi lang kasi ang ating nagbubuntis na ina ang ating inaalagaan, kundi pati yung batang nasa sinapupunan ng ating ina na mabigyan natin kaagad ng mga karampatang mga lunas kapag nakikita natin yung komplikasyon
at agaran din nating na i-refer dun sa mga tamang mga espesyalista. At lalong-lalo na yung panganganak mismo na kung saan ikino-cover na natin yung cesarean section. Mas tinaas na natin ng almost, titingnan ko lang itong aking ano dito, almost Mm. 37 from 37,050 to 58,000 to 62,000. So malaking taas po 'yan. At yung ating mga normal spontaneous delivery, yung pong normal na pag-anganak from 12,650 to 14,000 kung kayo man ay nanganak doon sa ating mga birthing centers, at yung pong mga nasa hospital naman po ay 9,750, inangat po natin sa 29,000. So kasama rin po dito sa ating binabalangkas ay yung pag-align po ng ating mga program dun sa tinatawag naming Sustainable Development Goal. Mm. Kasama po diyan yung HIV, at saka po yung pagbababa nga po ng ating mga maternal mortality, at even po yung first 1,000 days po ng ating mga bata ay pag-uusapan din po natin yan. Mm, mm. Dahil, medyo nabanggit niyo na po 'no, yung, patungkol po dun sa maternity packages po 'no, ng, PhilHealth, ay matanong ko lamang po, Dr. Mercado, kung paano po pinapadali po 'no, nitong mga benefit packages na ito, ang access po ng prenatal at postnatal care para po sa mga buntis po nating mga kababayan? Tama yan, at again, para lang linawin ko, yung ating mortality rate ngayon nga ay 86 per 100,000. Hmm. Ang layunin natin, maibaba yan ng 70 per 100,000. So ang una pong paraan para gawin po yan, tama kayo, yung access. Saan ho pwedeng pumunta ang ating mga parang nakakaramdam na mukhang nagbubuntis? So yun po ay Hmm. pwede pong sumangguni dun sa ating mga birthing centers. So marami pong mga RHUs na meron po tayong birthing centers. Pwede pong mismo dun po sa aming accredited na mga ospital. At ngayon po pinalawig pa po namin na kahit po sa Yakap Center, pwede na rin pong pumunta ang ating mga nagdadalang tao. So ang una po gagawin dyan, tiyakin po na ang ating mga nagdadalang tao ay talaga pong buntis. So kasama na po Hmm. dyan yung pregnancy test, yung pag-test po natin ng basic laboratories, CBC, yung pong urine analysis. At pagka na-confirm na po natin na talaga pong buntis, nagdadalang tao ang ating pasyente, yung datihan pong 4 na prenatal visits, pinalawig po namin ng 8. So almost buwan-buwan po yan hanggang mag-deliver na po yung ating nagdadalang taong ina. At kasama na po dyan yung paggawa po ng ultrasound para matiyak po na ang bata po ay nagde-develop ng tama, pati po yung pagbibigay ng mga bitamina gaya po ng calcium, kasi kailangan po yan para dun sa pagbuo ng mga fetus ng ating mga bata, tsaka yung folic acid para sa brain development po ng ating mga bata. Pati po yung bakuna kung sakali pong kailangan ng hepatitis vaccine. Pati po yung pag-detect din kung meron tayong mga sexually transmitted disease, kasi nakakapagbigay po yun ng komplikasyon sa ating mga nanganganak kagaya po ng syphilis or any sexually transmitted disease. At pati po yung mga development, mine-measure po kasi yan tinitingnan po kung within the normal curve yung pag ano po ng bata. At pag may nakikita pong mga anomalya, gaya po ng tumataas po yung blood sugar, tumataas po yung blood pressure, na meron pong nangyayaring ganyan, kung tawagin pre-eclampsia at gestational diabetes, mai-refer po kaagad sa ating mga espesyalista. At para nga po maibaba natin itong komplikasyon, which primarily is maternal death ang ating pine-prevent. Eto naman po, Dr. Mercado, pagdating po ulit dun sa partnership with UNFPA, ay paano po ba isinusulong ng, masasabi po natin na kolaborasyon na ito, yung family planning at reproductive, health services po para sa ating mga kababaihan? Yung pong advice on ano po yung mga methods na pwede pong gamitin. Marami po naman yan, di naman po. Depende rin sa, of course, yung ating conviction o yung ating pong ano ng ating mga nanay. So yan po ay una, ano po yung disenyo ng ating magiging benefit.
So ipa-package ba natin, ano yung kasama dun sa isang package, at pati po yung pag-aanalisa ng atin pong population data. Ilan ho ba at saan ang malimit pong nagkakaroon ng komplikasyon sa pagdadalang tao, para po doon tayo nakafocus kung ano po yung stratehiyang gagawin natin. Pati po yung capacity building, ilan ho ba talaga ang pangangailangan natin ng kumadrona, ng mga nurses at mga pasilidad, para rin po ma-direct natin na ang ating mga kapartner na provider kung saan po maaaring mas maganda magtayo po ng mga facilities nila. So capacity planning, benefit design, how we do population-based analysis, at saka po yung eventually paano rin po i-communicate at ipahatid sa ating mga populasyon kung ano po yung mga programang pwede nilang i-avail. Mm, mm. At kaugnay po nitong mga nabanggit niyo po ano, ay gusto din po naming malaman, Dr. Mercado, kung ano po naman ang magiging papel nitong UNFPA, of course, with this partnership with PhilHealth, pagdating po doon sa pagbibigay ng technical support at expertise, no, regarding maternal health, sa kumbaga within this partnership po. So ang una nga nilang tinulong sa amin ay base doon sa mga datos na meron tayong available, ano ang disenyo ng benepisyo. Mm. So nakita nga namin, kaya pinalawig natin ng 8 prenatal. Isinama na rin natin yung mga karagdagang mga laboratorio at saka lab test, at saka karagdagang mga bakuna. Ay base yon sa mga pag-aaral na ginawa, hindi lang dito sa atin kundi sa ibang bansa. Tapos ang pangalawa, paano nga maging maramdaman ng ating mga kababayan itong ating benepisyo. Kaya isa nga sa napagkasunduan namin, maglagay ng patient coordinator. Parang kapag kami ay nag-accredit ng isang facility, dahil nga maraming pwedeng patunguhan ang ating pasyente, merong ni-require kami at merong nakalagay doon sa aming polisiya, ano ba ang role ng isang patient navigator or patient coordinator. Para kung kailangan ng pasyente ng halimbawa konsultasyon sa isang pediatrician, neonatologist, o sa isang gynecologist, ay pwede nating i-direct. At yun ay ginagawa din namin, at tinitingnan kung paano din eventually ma-cover ng ating benefit package. Mm, mm. And of course, aside from yung partnership po mismo no, ng PhilHealth and ang UNFPA, ay ano naman po kaya no ang magiging papel no ng coordination naman with other national agencies at maging ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak po na yung mga health policies po, particular po pag dito sa maternal health, ay umaabot po sa grassroots level o sa mga communities po natin. Tama yan, kasi nga Steph, ang kailangan natin ay whole of society approach, kasi hindi naman pwedeng ang PhilHealth lang ang tanging nakapagbibigay ng kumbaga ang solusyon dito sa ating mga hinaharap na problema. So una diyan yung local health system strengthening o yung local health system plan. Again, pag base dun sa ating population data, baka mabigyan natin ng direksyon yung mga local government units na alam nyo, sa dami nyo po ng ganitong mga problema, baka kailangan po talagang magtayo pa tayo ng mga dagdag na mga lying-in facility, at kailangan po tayong mag-train ng mga dagdag na kumadrona, at ano po yung kailangan nating mga gamit. So yun po yung isang mga tinitingnan namin to help the local government. Pati po yung mga policies, kung ano ka po yung mga pulisiya na pwede pong ilatag ng local government in the form of local ordinances. Maaari pong ano po yung tulong sa ating mga nagbubuntis na mga community members, ano po yung kailangan pong aruga. May iba pong mga local health units po, for example, dahil malayo po yung mga tinitirhan ng ating mga pasyente, nagtatayo po sila ng parang holding area o isang bahay na malapit na doon sa birthing facility, para pag term ka na, doon ka natitigil. At binibigyan ng allowance ng ating local government, dahil malaki na nga po ang binabayad namin sa PhilHealth
dito sa mga nagde-deliver na nandun nga po sa mga RHUs. So ganun po yung mga stratehiyang nakikita namin. Eto naman po 'no, given na siyempre ay, ginagawa po ng pamahalaan lahat para maabot po 'no, maabot ng, nitong mga services na ito yung mga communities natin 'no. Sabi ko nga po kanina, sa grassroots level ay matanong ko lang din po kung paano naman po mai-integrate po 'no, yung, family planning at counseling sa training po ng ating mga health workers 'no. Siguro kahit ng mga rural health workers na talaga po nga umaabot dun sa mga communities po natin. Siyempre, hindi lamang po sa tulong ng PhilHealth kundi sa tulong din po, ng ibang mga relevant agencies like DOH. So tama 'yan ano, kailangan talagang, pag-usapan although hindi nasakop ng PhilHealth dahil kami nga po ay doon sa panganganak, but ang UNFPA puwede po ring makipagsangguni sa ibang ahensya, lalong-lalo na po ang DOH, ang DILG, kung paano nga po yung sistema na, mas palakasin pa yung ating, maternal care at saka nga po yung mga iba pa nating mga, nakikitang problema like adolescent pregnancies. Ang una po diyan ay access nga, kaya po 'yun role ng PhilHealth, naghahanap po kami ng mga partners, ng mga providers, na sasang-ayon po dito sa ating mga, rates na binibigay na ngayon naman po ay medyo malaki-laki na kaya marami na pong talagang mga facilities ang talagang nag-e-engage. Pero yung buong programa po, kailangan po talagang, kasama po ang local government at saka po ang, mga ibang stakeholders within the community na pag-isipang mabuti po kung paano palalawigin po itong sistemang, inilatag namin. Kami po nandun na sa panganganak, pero Hmm. yung family planning po usually, DOH ano po 'yan, activity. So, Mm. ipagsangguni naman po ang UNFPA doon sa, multisectoral across the DOH. Mm. Ito naman po, Dr. Mercado, given na ito na po, nagkapirmahan na po ng kasunduan between PhilHealth and UNFPA para maisulong nga po yung maternal health dito sa ating bansa. Just for, kumbaga, yung ano po ba yung long term po, no? Yung nakikita nyo po na long term impact po no nitong kasunduan na ito para sa kalusugan po ng ating mga kababaihan at kabataan dito sa ating bansa. Ang long term po talaga ay tiyakin natin na wala pong nagbubuntis na, na expose sa potential risk. At, pinaka-measurable nga po diyan ay yung maternal death na nabanggit ko kanina. Hmm. Tayo po ay nasa 86 per 100,000, na nagbubuntis, ay maibaba po natin ng 70 or even less. Kasama na rin po diyan yung adolescent pregnancy kasi po ang adolescent pregnancy tumaas po tayo ng almost 36% compared to 3 years ago. So kailangan din po natin base sa datos na maibaba yan kasi nakakaalarma po, tumataas po yung ang adolescent pregnancy especially po dun sa 10 to 14-year-old age group Hmm. na medyo po nakakabahala. So yun po yung kailangan nating i-measure na mai-reverse o maibaba. Kung hindi man po natin ma-zero, ay maibaliktad po natin yung trend. Kasi nga po ngayon, tumataas po ng 34-36% per year, for the past 4 years. Mm. Mm. So yun po yung ano natin, pati po yung HIV ay tinitingnan din po natin na maibaba yung mga persons living with HIV na nabibigyan po ng gamot kasi yun naman po covered din namin dito po sa ating PhilHealth programs. Mm. And given po na ang layunin po no kumbaga nitong partnership na ito with UNFPA ay mabaliktad yung trend when it comes to mortality rate. Siguro ito po ito sa susunod ko po na katanungan ay mahalaga po na reiterate no from PhilHealth given na sa pamagitan po nitong partnership na ito ng PhilHealth at ng UNFPA ay of course we could see na mapapalawak pa ang suporta at access po pagdating sa maternal care. Given all of these po, masasabi po ba natin na wala nang maiiwan pang Pilipina no pagdating sa serbisyong pangkalusugan, particular po sa maternal health?
Yes, yan yung ating layunin. Kaya nga, di pa man nagbubuntis ang ating mga future na ina, ay ini-encourage na namin na magpalista sa yakap kasi doon ka pwedeng i-advise ng family planning methods. Bagamat di pa namin covered yung mga gamot pang family planning kasi nga yun ay sakop ng DOH. Pero doon pa lang mabibigyan na ng counseling, ng advice, paano yung iba pang mga methods na pwedeng kung naaayon sa religion o sa belief ng ating mga pasyente. Nandun din yung ano yung mga paraan para makaiwas sa transmission ng HIV o sexually transmitted disease. So yun ay doon pa lang sa yakap. Ang ano po natin, magpa-impanel na kayo, di po nangangahulugan kayo dapat na buntis bago kayo magpayakap. Di po nangangailangan dapat meron kayong sakit bago po kayo magpayakap. Dahil dito po lahat po tayo ay immediately eligible kasi lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon, partikular sa napili po nating paksa sa araw na ito. Ngunit we're running out of material time. Maraming salamat po, Dr. Mercado, sa pagbibigay niyo po ng oras dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Dahil napakahalaga po ng usapin na atin pong tinalakay, maternal health. Siguro may mga nakikinig po sa atin na ating mga kababayan, mga kababaihan po, loob man o labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa ulitin po at God bless po. Maraming salamat, Steph, at maraming salamat sa pakikinig ng ating mga kababayan. Anytime po, pwede nyo po kaming tawagan ulit. Sure po. Maraming salamat pong muli. At ang ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Presidente at CEO po ng Philippine Health Insurance Corporation, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Tayo po'y dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinayuhan ang mga senador na bumalik na sa pagtatrabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado, yan ay ayon mismo sa punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Magbalik na kayo sa trabaho. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na't kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at tuminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan niya ang upper chamber sa kasalukuyan, sadyang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa lehislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the essential business of legislation in government. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado.
Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Yusek Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat pa rin aniyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador. Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Senador Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyang diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pagsasagawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayanang Pilipino. A clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Yan ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Samantala, nagpahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na pag-boycott ng mayorya sa Senate session. Kumatapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan pinapakita sa pamagitan ng paggawa yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho takot sa responsibility. Yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka. Appealing to our colleague, mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo ng taong bayan. We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session. I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Yan ang naging pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, Senate Minority Bloc na nawagan sa majority senators na dumalo na sa huling araw ng kanilang sesyon. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Umapila ang mga senador na miyembro ng minority bloc sa mga kapwa-senador sa majority na pumasok na at dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon ngayong hapon bilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito ay matapos ang ikalawang sunod na araw na hindi pagsipot ng majority senators kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate plenary dahilan para hindi muli magkaroon ng sesyon nitong Martes. Apila na ni Senador Sherwin Gatchalian sa majority senators, gampanan na ang kanilang trabaho lalo't bawat araw niya na walang sesyon ay nasasayang ang panahong dapat ay inuukol nila
sa pagpapasa ng mga panukalang batas na pakikinabangan ng mga Pilipino. Nanawagan naman si Senador Bam Aquino na kung may hindi man sila pagkakaintindihan ay pag-usapan o pagdebatihan nila sa Senate floor. Humingi naman ng paumanhin sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan sa taong bayan, lalo na sa mga direktang apektado ng mga nakabingbing panukalang batas sa kanilang kapulungan. Binanggit naman ni Senadora Risa Ontiveros na kabilang sa mga panukalang nadedelay ang Anti-Hospital Detention Bill at ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Una ng pinunto ni Zubiri na nakabinbin din ng promosyon ng 5 military officials dahil sa kawalan ng sesyon ng Senado. Hindi pa kasi nabubuong Commission on Appointments o CA na siyang tumatalakay at nag-aaproba ng promotion ng mga military officials. Kapag hindi na aksyonan ng CA ang mga papel ng mga opisyal, aabutan na sila ng adjournment at mababypass na ang kanilang promotion o appointment. Ngayong araw ang huling sesyon ng Kongreso bago ang kanilang CINEG adjournment at ang balik na ng kanilang sesyon ay sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, iginiit ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na dapat nang kumilos ang Senado at isantabi ang anumang hindi pagkakaunawaan bago pa sumapit ang sinidye adjournment. Binigyang diin ni Ortega na trabaho ng mga mambabatas na sundin ang mandato nito lalo na't may mga nakabinbin pa ring mga priority bill na dapat matalakay. Dagdag pa ng mambabatas na maraming trabaho ang dapat nang umusad upang hindi rin malagay sa alanganin ang mga Pilipino na siya ring pangunahing makikinabang sa mga isinusulong na batas. Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CND para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga letter priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment, inaantay po ng taong bayan para ma-action na rin. Ang naging pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos na pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakaantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, iginiit ni Education Secretary Sonny Angara na napakalaking tulong na isinasagawa ngayong whole of government approach para sa isinasagawang Brigada Eskwela, alinsunod pa rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bitbit mismo ng pamahalaan upang maalalayan ang mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang na ahensya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH at Department of Labor and Employment o DOLE.
Yun ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng tapos yung PhilHealth sa Yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers. Yan ang naging pahayag ni Education Secretary Sonny Angara. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, naging magandang epekto ng Tarabasa program sa mga estudyante dahil tumataas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan naman ng tulong sa pamagitan ng Cash for Work program bilang mga youth development workers. Atay dun sa mga naging mag-aaral, naging epektibo ang Tarabasa Tutoring Program sa pag-address ng at-risk rate, especially among college students enrolled in focusing overseas branches, and nakatulong sa mga mag-aaral na magpabuti yung kanilang skills, lalo-lalo na nga. DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiwala naman si Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Giit ni Angara na magiging daan ito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghabol hindi lamang ng mga guro sa kanilang mga ituturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan. We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral. Yan ang nagiging pahayag ni Education Secretary Sonny Angara. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro na ipinatutupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malalakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din aniya ng iba pang ahensya ang mabilis na paghupa ng baha sa flood-prone areas. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasalukuyan pa ring sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine
o Qdenga vaccine o mas kilala bilang TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health o DOH, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay may mas mababang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin aniya maikakaila ang posibleng mas malubhang dengue infection na dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Naman ang dengue cases sa bansa sa buong bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos na itala ang 40,151 dengue cases ngayong taon kung saan bumaba ng 57% mula sa 110,924 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Hinimok naman ng Malacanang ang publiko na sundin ang mga paalala ng Department of Health o DOH kontra dengue. Mabisa ang kampanya na isinasagawa ng DOH sa pamumuno ni Secretary Herbosa na tuwing alas 4, ugaliin ang taob, taktak, tuyo, taki para kontra dengue. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Vice President Sara Duterte mas mainam na magpaliwanag sa impeachment trial imbes na idaan sa technicalities ang pagpapabasura. Sa reklamo laban sa kanya, yan ay ayon mismo sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinuna ng Malacanang na tila walang naging tahas ang pagtanggi si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya na laman ng impeachment complaints. Reaksyon ito ng palasyo sa isinusulong ng kampo ni VP Sara na ipabasura ang articles of impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng kampo ng Vice Presidente ang simpleng teknikalidad sa kanilang depensa na dati na rin itong ginamit si Justice Committee ng Kamara. Anya, mas mainam kung maipaliliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya imbis na idaan sa technicalities para ibasura ang reklamo. Ayon kay Castro, ang senator judges na ang magpapasya kung ibabasura ang impeachment complaints. Makabubuti rin ayon kay Castro kung magagawa ng Vice Presidente na malinis ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ebidensyang mailalatag sa impeachment trial. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahalaga ang nabuong kasunduan sa ilalim ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pagtataguyod at pagpapalakas ng digital economy ng Pilipinas kasama ang ASEAN Regional Community. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, 5 hanggang 10% na ngayon ang bumubuo sa digital economy ng ASEAN member states. Kabilang sa mga sektor ng ekonomiya na kasalukuyang gumagamit ng digital platforms ay enerhiya, food security at financial
financial markets kabilang na ang bonds at stock market. Dagdag pa ni Rica Fort na kailangan ma-harmonize ang regulations at policies na magsisilbing gabay sa mga ASEAN member economies upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng DEFA upang matugunan ang anumang issue sa regional digital connectivity, gayon din ay mapangalagaan ang privacy o personal information. May agreement man yung ASEAN sa napakaraming aspeto bukod sa, halimbawa ngayon, enerhiya, food security, pati yung digital economy kasi ultimate financial markets natin, no? Nag-integrate na po yung ASEAN when it comes to yung mga bond market, yung mga stock market, yung mga pati yung economies themselves, no? Parang inuunti-unti yun ng ASEAN kasi ultimo yung mga free trade agreements natin, meron na tayong multilateral agreements jointly with other ASEAN countries. Importante rin po yung yung framework do sa digital economy setting kasi yan doon napapunta yung mga ekonomiya yung mga supply chains eventually meron din mga protocols at kasunduan pertaining to that, no? Kasi nga eventually unti-untiin na mag-integrate yung hindi naman talagang full integration but partially, no, yung parts of our economy like yan sa digital infrastructure at eventually pati it would become a bigger community. Kung ba, mas maganda, mas maraming buyers, mas maraming sellers in the sense na yung mga produkto natin, may bebenta natin sa mas maraming customer or buyer, hindi lang sa bansa natin, pati sa ASEAN. So, kaya importante po yung ganong protocol, sir, kasi doon na po papunta yung mga ekonomiya natin. Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist, Michael Rica Fort. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, isa sa pinaka-advanced na indicator bilang batayan sa galaw ng ekonomiya ang mga datos na ipinapakita ng Purchasing Managers Index o PMI ng isang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Rica Fort, sinabi nito na bumalik na sa expansion mode ang manufacturing activity ng bansa nitong Mayo taong kasalukuyan matapos umakyat ito sa 50.8% kumpara sa 48.3% noong buwan ng Abril. Ayon pa kay Rica Fort, ito na ang pinakamataas na paglago sa loob ng 10 buwan dahil wala pa aniyang isang buwan tumaas na agad ang PMI sector ng manufacturing. Sinabi rin ng ekonomista na malaking tulong sa paglago ng industriya ng bansa ang pagbaba ng presyo ng langis sa global market at maaari rin aniyang masustain ang PMI kung magtutuloy-tuloy ito. Welcome development yan kasi that's one of the leading indicators when it comes to economic data. Isa yan sa pinaka-advanced kasi data yan for the month of May, sir. Kung saka makitang economic data na wala pa man isang buwan, yun yung indicator na showing improvement. Bumalik sa expansion mode yung manufacturing natin. Mm-hmm. That's the highest in 2 months and also that's the highest in among 10 months. Magandang sinyalis po yan, sir, kasi kahit papano, parang bumabalik na siya sa normalcy. Sana masustain kasi kahit papano, sir, yung world oil price kasi bumaba na rin to below 100. Matagal-tagal na, siguro magtatatlong linggo na rin po below 100. Meaning to say, kumakalma na, dami na nating rollback, di ba, sir, yung sa diesel, sa gasolina. Nasa alaki pa ng rollback na itong huling linggo. Nagno-normalize na yung cost, no? Si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Rica Fort. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tayo dadako muna sa rehiyon ng Luzon. PDRMO nakisa sa pagpapalakas ng kahandaan at kaligtasan ng Pangasinan kontra sakuna. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
Akibyang so Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at sakay na security consultation meeting kaiba iray manunan ahensya na gobyerno tan lalo na pabiskag so koordinasyon panagparaan tan pankakasakay ya ubat parad kalaganan tan inpakapakder na publiko sumpad kalamidad at probinsya. Indanet na meeting so kaimportante na proaktibon panagparaan at kalamidad, panagplano base at peligro, epektibon pansasalat na impormasyon, tan pakawalaan naman kakasakay ang mekanismo na ubat pinabawasan so epekto na natural tan aromniran peligro. Sa ikaplisan tan tuloy-tuloy iran sagpot na probinsya at panagplano na ag-iilaluan so pantutungtungan mo't bilang kabiyangan na pinabiskag ang programa para panagparaan at kalamidad. Sa igatman na sarayan gangan at pian na siguro sumaplos tan maoksoy apan responde at anto ka man na klase ng emergency yanayarin mga pekta at sari komunidad dyan Pangasinan. Internet mo't so kambiyangan na mabiskag siglautan tanapan ko kolaboraan na nanduruman ahensya pinapansan siya so kaliganan tan pakaabigan na tutuo lapod jad pa na magloy na mas mabiskag ang koordinasyon tan pan-share na saray estratehiya. Sa probinsya so magmaliwa mas akaparaan ya mangarap at saray angat ya pansasungugan na kalamidad tan arumniran peligro at seguridad. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. PLGU Mountain Province naglaan ng mahigit 6 na milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela at iba pang programang pang-edukasyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis-Balyo. Nangialokar ti Provincial Local Government Unit wenno PLGU ti Mountain Province iti pondo amang suporta iti Brigada Eskwela Program ti Department of Education. Sigon ken ni Community Affairs Officer June Pinayakan, manipod iti nasrok 6 milyon a piso a pondo iti Special Education Fund 500,000 pesos tinaialokar para iti panaypatungpal ti Brigada Eskwela itatawan kanayunan na adamat iti 3.5 million pesos a pondo para iti panagsimpa ken panangpasayaat kadagiti pasilidad kadagiti napili a pag-adalan iti probinsya. 900,000 pesos met tinaialokar para kadagiti programa iti sustainable education. Nagpanawagan ni Pinayakan iti publiko nga itultuloy iti panangited suporta kadagiti estudyante ken eskwelaan nang runa ita a panawan ti Brigada Eskwela tapno awan kuma iti mabati nga imontanyo sa learners. Narpus na Bontoc DZRA saon Andona Kawis-Balyo para ase Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis-Balyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Lucena. Health Eskwela Campaign ng Department of Health o DOH umarangkada na kasabay ng Balik Eskwela. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez. Sinimulan na ng Department of Health ang mga hakbang nito laban sa dengue kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng Health Eskwela Campaign na mahagi ang DOH Center for Health Development Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning materials sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite. Bahagi rin ng programa ang pagkakabit ng all-set net sa mga bintana ng paaralan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa mga lamok na nagdadala ng dengue lalo na ngayong tag-ulan. Ayon pa sa DOH, layunin ng Health Eskwela Campaign sa pakikipagtulungan ng Department of Education na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral sa tamang pangangalaga ng kalusugan at mag-iwas sa iba't ibang sakit. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ng mga paaralan at komunidad na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang pagdami ng mga pinamumugaran ng lamok. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Dalawang samahan ng seaweed farmers sa Palawan nakatanggap ng seaweed inputs mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil. Naging benepisyaryo ang kanegosyo pa o kagamitan negosyong pangkabuhayan ni ang gobyerno ang Palawan, ang Asosasyon ng mga Seaweed Farmers nga ing kakabilangan ni ang Sungan-Sungan Fisher Folks Association, iyang Barangay Panitian sa Fronia Española, Club Farm Association ni ang Barangay Tabon sa munisipyo ang Quezon. Ing pantaw kananda ang mga seaweed inputs igpropagules datong Mayo 26 hanggang 27 ang dagon nga dia. Pwere sa mga seaweed inputs igpropagules, kariresibera ang mga asosasyon nga dya iibay-ibay agricultural inputs alin sa pago. Katuyuan iyang programa dya nga mas mapabaskid pa ang parangabuan ang mga mangingisda ig seaweed growers sa probinsya. At pasalamat da mayad ang mga pakinabang ang arisibing tabang alin sa gobyerno ang Palawan nga ig sasarigang kapaparabong andang parangabuan ing katatabang sa andang mga sadiling pamilya. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. LGU Calbayog nabigay ng 30,000 na school bags sa mga mag-aaral sa lungsod. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog. Andam na ang mga estudyante sa syudad San Calbayog mahuman magdistribuer ang gobyerno lokal sa 30,000 nga school bags nga may sulod nga notebooks, writing pads nga mga lapis para sa mga estudyante tikang kindergarten tubtob grade 6 sa nga tanan nga 157 nga barangay. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang simboliko nga turnover ka San Kulop kaupod ang mga opisyal sa Department of Education o DepEd. Labot sa paghatag san gamit eskwela, gintutuyo san programa nga maminusan ang pinansyal nga kabugat para sa mga kaganak antes san pag-abri san klase sa Hunyo 8. Igin pakita liwat san inisyatiba ang padayon nga paningkamot san LGU ngan komunidad sa pagsuporta sa edukasyon pinaagi san brigada eskwela samtang ginpapadayon ang paghatag san mga kinahanglanon nga gamit ngadto sa yunukot nga kabataan sa bug-os nga syudad. Ini ang usang pitad agud maparigon pa ang akses sa dekalidad nga edukasyon para sa mga kabataan sa Calbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakuin naman natin ang Mindanao. Lalawigan ng Surigao del Sur pumasa sa Calendar Year 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children at Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Pasado ang probinsya sa Surigao del Sur ug ang tanan niini nga 19 ka mga local government units kon LGUs sa CY 2026 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children Functionality Assessment. Kini nga kalampusan nagpakita sa inisang pasalig sa mga lokal nga kagamhanan ug mga stakeholders sa pagpanalipod sa mga katungod, dignidad o kaayuhan sa mga kababayan ug kabataan. Pinagi sa gipalig-on nga mga protection mechanism, responsive intervention o epektibong pagpatuman sa mga programa batok sa human trafficking o VAUSI. Gawas ni ini, mipasar usab ang probinsya sa CY 2026 Local Council for the Protection of Children kon LCPC Functionality Assessment. Tungod dini, magpadayon ang mga LGU sa pagpanguna sa pagpanalipod o paghatag og gahom sa mga kababayan o kabataan
ug sa pagpalambo sa kultura sa pagrespeto, patas nga katungod og hustisya lang sa tanan. Among mga assessment ang gipasugdahan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Coast Guard Western Sulu nagsagawa ng information drive sa bayan ng Panglima Tahil. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Nagpauning Coast Guard Western Sulu sa Safety, Security and Environmental Numbering System at o SSEN, Information Drive Iban Information, Education and Communication at o IEC campaign na Barangay Pagkasinan Panglima Tahil Sulu, Sinpityo Katlon Tagisa Simbulan May na Kalaway. Magsud sin pakaradyan iniin palawa kunin panghati sin mga tagdapo, iban operator sin mga bangka, mag-iista iban sin kiwan ng pang-maritime stakeholders sa tungod sin kahalkaan, pagpa-register iban pagbutang identification number ang mga sasakatan hadakat uro lapya pa panausara sa Department of Transportation. Yakita-kitun hanginin mga program at tungod sa maritime safety and security, vessel identification, iban kahalgaan sin SSEN, awat day sa mga pagusugin search and rescue operations, pagpagang sin mga illegal activity ha karakatan, iban mga pareho pa in domain awareness. Nurahay na paunday sa information campaign, solid waste management, awat maabi-abing kataan, magbuhit sina basura, mapatut pagbubugitan. Di mo ko program ini inasabot barangay at tulong tamang si CGS Western Sulu, Coast Guard Substation Holo, iban sing kibanan pa operational units. Deng RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapalawak ang pag-export ng mga produktong Pilipino sa Vietnam kasabay ng pagtugon sa mga matagal ng issue sa pagpapatupad ng kasunduang pang-agrikultura lalo na pagdating sa bigas. Ito ay kasunod ng kasunduan ng dalawang bansa na itaas ang kanilang bilateral trade sa $20 billion mula sa kasalukuyang $15 billion habang tinatarget ding mabawasan ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kumikilos na ang Department of Agriculture upang maisakatuparan ang napagkasunduan ng mga lider ng Pilipinas at Vietnam. Nanatiling pangunahing pinanggagalingan ng imported na bigas ng bansa ang Vietnam na nagdudulot ng trade deficit na tinatayang $2.7 billion. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng Pilipinas ay ang kanselasyon ng kontrata mula sa panig ng Vietnam kapag tumataas ang presyo na nagiging sanhi ng kawalang katiyakan sa mga transaksyon. Dahil dito, isinusulong ng Pilipinas ang mas mahigpit na mekanismo upang matiyak ang maasahan at tuloy-tuloy na kalakalan sa agrikultura. Tiniyak naman ng mga opisyal ng Vietnam na pag-aaralan ang naturang issue habang patuloy ang negosasyon ng dalawang bansa sa mas koordinadong paraan. Pinalalakas din ang mga technical mechanism tulad ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture upang agarang matugunan ang mga usapin. Layunin ng dalawang bansa na higit pang patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa seguridad sa pagkain. Sa kabuuan, nakikita ng mga opisyal ang pagpapalawak ng kalakalan bilang pagkakataon hindi lamang para mapalago ang ekonomiya, kundi para makabuo rin ng mas balanse at matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinalikwas pababa ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO ang inaasahan nitong paglago ng
ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa 4.1% mula sa naunang 5.3% na tinaya noong buwan ng Abril. Ang pinakahuli nitong ulat, sinabi ng grupo na ang mas mataas na inflation ang pangunahing dahilan ng paghina ng outlook dahil inaasahang hihina ang paggastos ng mga mamimili. Kasabay nito inaasahan o tinaas din ng AMRO ang forecast nito sa inflation sa 6% mula sa dating 3.9%. Nauna nang naitala ang mabagal na paglago ng ekonomiya sa unang 3 buwan ng 2026 na umabot lamang sa 2.8%. Ayon sa mga economic manager, nakaapekto rito ang mga issue tulad ng flood control controversy, pagkaantala ng budget at pondo sa infrastruktura at ang digmaan sa Middle East na nagtulak pataas ng presyo ng langis. Noong Abril, sumirit ang inflation sa 7.2% bunsod ng pagmahal ng langis at mga bilihin. Dagdag pa ng AMRO, kapansin-pansin din ang pagtaas ng energy-related inflation sa buong ASEAN, lalo na sa mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya at may transportasyon at food systems na malakas sa konsumo ng gasolina. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakarecover ang aktibidad ng mga pabrika sa bansa noong Mayo bunsod ng malakas na lokal na demand na nagtulak sa produksyon at pagdami ng mga bagong order ayon sa S&P Global. Umakyat sa 50.8 ang Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI mula sa 48.3 noong Abril, bagamat inilarawan ang pagtaas bilang bahagya at hindi kasing lakas kumpara sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita ng PMI na ang score na lampas 50 ay senyales ng pagbuti ng kondisyon sa sektor, habang ang mas mababa rito ay indikasyon ng paghina. Ayon pa sa S&P Global, halo ang naging larawan ng sektor, may pag-usbong sa produksyon at demand, ngunit patuloy ang hamon mula sa supply chain disruptions at tumataas na gastos, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nakatulong sa paglago ang pagdami ng kliyente at mas matatag na domestic demand, ngunit nanatiling mahina ang export dahil sa patuloy na pagbaba ng benta sa ibang bansa. Samantala, humaba ang delivery times ng mga input at sumirit ang presyo ng langis at hilaw na materyales o raw materials, dahilan para mapilitan ang mga kumpanya na magtaas din ang presyo ng kanilang produkto. Sa kabila ng pagdating o pagdami ng order, bumaba naman ang pagbili ng mga materyales dahil mas pinili ng mga kumpanya na gamitin ang kanilang inventaryo, na nagresulta sa pinakamabilis na pagbaba ng stock ng raw materials sa nakalipas na 6 na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bahagyang lumiit ang kabuuang utang ng Pilipinas noong Abril ng 17.5 billion pesos ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Sa pinakahuling datos, umabot sa 17 o 18.47 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa, na bahagyang mas mababa kumpara sa 18.49 trillion pesos noong buwan ng Marso. Ipinaliwanag ng Treasury na ang pagbaba ay dulot ng mas mataas na pagbabayad ng pamahalaan sa mga lokal na utang na nakatulong kahit humina ang piso laban sa dolyar. Ang domestic debt ay bumaba sa 12.41 trillion pesos bunsod ng mas malaking redemption kaysa sa bagong inisyu na utang. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagbaba dahil sa pagtaas ng halaga ng ilang utang na nakadenominate sa dayuhang salapi. Samantala, tumaas ang foreign debt ng 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso at galaw ng ibang foreign currencies. Sa kasalukuyan o sa kabuuan, nanatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa 67.22% kumpara sa 32.78% na utang panlabas.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 3, 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 72 centavos habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 48 pesos and 25 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. 9 pesos and 12 centavos naman ang Chinese yuan habang 7 pesos and 88 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 83 pesos and 15 centavos habang 71.78 centavos o 71 pesos and 78 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 59 centavos habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Nakarest back ang Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa singles ng Birmingham Open matapos dispatchahin ng Australian opponent na si Priscilla Hont 6-0 at 6-2 mula sa kanilang tapatan nitong Martes. Sa first set pa lamang ng match ay agad na nakontrol ng tournament top seeder na si Ayala ang laban kaya naman nabutatan nito si Hont. Sa last frame sinubukan pa ng Australian player na makabawi ngunit masyado nang establisa ang ritmo ni Alex na siyang sumiguro ng panalo. Dahil sa first round win, abante sa round of 16 ang world number 37 Pinay player katapat si Alina Charaeva ng Russia. Nagsilbi rin itong pamatid-alat matapos ang early exit ni Alex at katandem na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic sa doubles event ng kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Magiging kapanapanabik ang 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft ngayong Miyerkules ng gabi mula sa inaasahang pagparada ng UAAP standouts. Ilan sa mga expected na magpapadraft sa liga ay sina Lams Lamina at Det Pepito na impresibo ang naging laro para sa National University at University of Santo Tomas. Inantabayanan din ang pagpasok ng iba pang collegiate stars gaya nina Barbie Hamili ng Adamson at Kai Cepeda ng University of the East, sahog pa ang iba pang standouts mula UAAP at NCAA teams. Nagpalista rin sa PVL draft ang nag-iisang Filipino foreign applicant na si Jade Fuentes na sariwa pa galing Amerika matapos ang pagsusuot ng LaSalle jersey 4 na taon na ang nakalilipas. Kasalukuyang hawak ng Galleries Tower ang ticket para sa number 1 overall pick matapos ang draft lottery habang next in line ang teams ng Capital One, Chocomucho, Akari, NextLed, Farm Fresh, PLDT at Creamline. Bago ang PVL Rookie Draft, una nang nag-withdraw ng kanilang applications ang top prospects na sina Alaysa Solomon at Nina Itang para mag-focus na muna sa kanilang commitments sa national team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula volleyball, baling na muna tayo sa basketball. Binuksan ng Gilas Pilipinas Women Under 18 ang kampanya nito sa FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba Qualifier gamit ang big win kontra Vietnam, 93-42 Martes ng gabi. Sa kabila ng slow start ng Gilas Girls sa first quarter kung saan 5 points lamang ang abante nito, mataas na giring naman ang ipinamalas ng mga ito pagsapit ng second frame, kaya naman ganon na lamang ang lobo ng score sa final buzzer. Nanguna sa opensa ng Gilas si Tiffany Reyes na kumana ng 14 points, kalakip ang 5 rebounds, dahilan para mapangalanan itong best player of the game. Binalanse rin ni na Rian Perez, Saiden Rosana, Sofia Dignadice at Leia Pinuela ang scoring ng Pinay bowlers buhat sa tig-double digits na ambag nila sa team. Ayon sa Gilas program officials, ang stabilized performances ng mga manlalaro ang nagsilbing susi para sa dominanteng panalo ng grupo kontra Hanoi Squad. Next assignment ng Gilas Women ang Team Singapore ngayong Miyerkules ng gabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kawing naman tayo sa handball. Patuloy ang Philippine Women's Beach Handball Team sa pagpapalakas ng kanilang preparasyon ilang linggo bago ang kanilang pagsabak sa IHF Beach Handball World Championship sa Croatia. Tanga ng determinasyong mapa-improve ang huli nitong appearance sa world stage, susubukan ng national squad na gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagsampa sa knockout stage o kaya naman sa quarterfinals. Sasandalang team sa mga eksperyensyadong sina Joe Ong, Za Mateo, Sian Verde at Jay Adalem para sa layong mapa-improve ang huli nilang kampanya sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa Group D ang Pinas kasama ang Benin at powerhouse teams na Argentina at Denmark. Aarangkada ang IHF Beach Handball World Championships mula Hunyo 23 hanggang 28 sa Zagreb. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Panguli sa ating sports balita, opisyal nang nagpaalam sa national team duty ang veteran goalkeeper na si Neil Etheridge. Sa isang social media post, binalikan ni Etheridge ang 18 taong paglilingkod sa national squad. Anya mula sa ilang taong pagmamahal sa bansa, wala siyang pagsisisi mula sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Pinasalamatan din niya ang kanyang fans na sumuporta sa kanya sa halos 2 dekadang pagsusuot ng national jersey. Isa si Etheridge sa maituturing na star sa Philippine football, buhat sa ambag nito para makuha ng national team ang silver medal finish noong 2014, bronze medal noong 2012 at ang una at kaisa-isang appearance sa AFC Asian Cup noong 2019. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Pampalakasan na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray
Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.